All right, so our topic this morning, I have chosen to entitle it, can you read it together with me? Ready? Go. Identity crisis, who do you think you are? Who do you think you are? Let's pray. Loving Heavenly Father, as we study your holy word, we pray that the Holy Spirit might open our eyes. Imulat niyo po ang aming mga mata upang makakita. Buksan ninyo ang aming pandinig upang kami ay makarinig. Buksan ninyo ang aming puso upang tanggapin namin ang inyong mensahe para sa amin sa umagang ito. For we ask it in Jesus' name. Amen. All right. Ano ba ibig sabihin ng identity crisis? Identity crisis ay isang yugto sa buhay natin. I think lahat tayo pinagdadaanan natin to. Kung saan medyo nako-confuse tayo sa ating pagkakakilanlan. Okay? I'll give you an example. Yung mga nasa early teens ngayon, they're going through an identity crisis. Kasi hindi na sila bata, pero they're not quite adults yet. Hindi pa sila grown up, pero parang nahihiya na sila sumama sa mga bata. Pag sinabing children, halina kayo, ayaw na nilang pumunta. Kasi ayaw na nilang mag-identify as kasama sa mga children. Pero pagka merong meeting ng matatanda, ayaw rin nila sumama. So meron silang identity crisis, but it's only a phase. Stage lang yan na dinadaanan. I'll give you another example. Mga estudyante, pag graduate na kayo sa college, habang estudyante kayo, madaling yung identity nyo eh. Hi, anong pangalan mo? Ako po si ganito. Ako po ay second year nursing major. Madaling mag-identify ng sarili mo kapag student ka. Sabi mo kung ano yung kurso mo, anong year ka na. Once nakagraduate ka na at wala ka pang trabaho, yun yung medyo nagkaka-identity crisis ka. Hindi ka na estudyante, pero wala ka pang trabaho. So, hindi mo alam paano sagutin, paano ko nga ba i-describe yung sarili ko ngayon? Okay? So, those of you who are married, you probably went through that also, especially the women. Kasi ang women, you change your apelido. Hindi ba? So, parang, pag tinawag yung bagong apelido mo, nagkaroon ng time na, ay, hindi ka pa nagre-respond. Yun na nga pala ang apelido ko ngayon. Okay? Iniisip mo, Gonzales. Pag sinabi, Buenaflor, hindi ka pa, ay, oo nga pala, ako na nga pala, si Mrs. Buenaflor na nga pala ako. Okay? So, these are periods of our life na medyo nag-a-adjust tayo. Ano ba yung identity ko? Now, there are cases of identity crisis where mas malala. Okay? I don't know if you're aware, sana hindi pa siya ganun karampant dito sa Pilipinas. Pero sa Estados Unidos, people just freely choose what they identify as. Kahit na lalaki, sasabihin niya, I identify as a woman. So, sasali sila sa women's sports. So, very controversial yan ngayon. So, it even goes to the extent na there are some young people na medyo they're not in touch with reality anymore. They identify as a wolf. Gagano pa sila. Nagiging na siya, parang mental, it's a case of mental disorder na. They identify as a cat. Ganon yung nila. So, iba yun kesa sa temporary na identity crisis. Mayroong nagkwento. His name is James Agri. He told this story. It's like a fable or a parable about an egg. Egg ng agila na nanggaling sa nest ng agila, natagpuan ng farmer, pinulot niya, inuwi niya sa kanyang farm, sinama niya sa egg ng mga manok. Okay? So, nilimliman, in other words, I'm sure mas malaki yun kaysa sa itlog ng manok. Pero anyway, nung mag-crack siya, yung baby eagle, yung eaglet, sinong mga nakita niyang kapatid niya? Mga sisiw. Okay? Anong iniisip niyang identity niya? Manok. Okay? Manok. So, syempre, kung ano yung ginagawa nung nanay na manok, nung inahen, nagkukutkot din siya. Okay? Nagkakawkaw din siya, tapos tutuka siya, whatever.
In other words, ang naging pagkakakilanlan niya sa isip niya, ang iniisip niya, manok siya. Lahat ng ginagawa ng manok, yun yung ginagawa niya, okay? And then the story goes, isang araw, di malaki na, sobrang laki niya na iba na yung itsura niya. Sabagay, mula sa umpisa naman, iba talaga itsura niya, pero lalo na ngayon, sobrang laki na nung wingspan niya. Meron siyang natanaw na eagle, soaring high up. And something in this, remember, this is just an illustration, okay? This is just a story illustrating a point. Merong something sa heart niya na parang nabuhay. Parang ang sarap lumipad ng ganong kataas. So parang nabulalas niya yon, okay? Nabulalas niya yon. Ang sabi ng mga kasamahan niyang manok, hindi tayo pwedeng lumipad ng ganyang kataas kasi manok lang tayo. Okay? So, maraming nang nag-adapt nitong story na to at na iba-iba yung ending. Anong gusto nyo? Happy ending o sad ending? Happy ending. So, ang happy ending na version ganito. May dumating na naturalist, nakita niya, bakit may agila dyan sa manukan mo? Sabi niya dun sa farmer. Di kinwento ng farmer ko, ano nangyari? Hindi tama yan. So, kinuha niya yung eagle, nag-drive siya sa mataas na tapos hinagis niya. Lumipad yung agila o hindi? Lumipad. Nung una, parang nagsistruggle pa siya kasi hindi niya na-practice eh. Pero sa laki ng wingspan niya, kasi ang totoo niyang identity ay agila, he got the hang of it and sabi na nga, kaya kong mag-soar eh. So mula nun, hindi na siya bumalik sa manukan. Happy ending yun. He lived as an eagle happily ever after. Gusto niyo marinig yung sad ending? Yung sad ending, namatay na lang siya, tumanda siya, namatay siya, na nabuhay siya bilang manok. Kasi never niyang naintindihan yung totoo niyang identity. So yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Saan natin binabase yung ating identity? Okay lang yung sinabi ko kanina na may mga aspeto ng buhay natin na we base our identity there. Ako po ay isang estudyante. Ako po ay isang member ng Santa Monica Church. Ako po ay manager sa ganong kumpanya. Okay lang yan. Pero hindi pwedeng yung pinaka-core ng identity natin, diyan natin ibabase. Bakit? Kasi nagbabago ang circumstances ng buhay. Kaya tayo nagkakaroon ng identity crisis. Kasi pag binase natin yung identity natin sa circumstances ng buhay natin, sa sitwasyon natin, pag nagbago yung sitwasyon, tayo na disorient, sino na ako ngayon? Graduate na ako, hindi na ako estudyante. Sino na ako ngayon? Nawawala tayo, okay? So today, I'm hoping that we learn that the safest na pagbabasihan natin ng identity natin ay ang salita ng Diyos. Nagbabago ba ang salita ng Diyos? Ang hina ng sagot. Nagbabago ba ang salita ng Diyos? Hindi nagbabago. Ang Diyos ba ay nagbabago? Sabi niya, I change not. Kaya pag sa Kanya tayo kumuha ng identity natin, kahit anong mangyari sa circumstances natin, magbago yan. Bigla tayong naging mayaman, bigla tayong naging mahirap, biglang nasunog yung bahay natin. Kahit magkagulo yan, yung pinaka-core ng identity natin hindi nawawala. Okay? And we're gonna look at some identity verses in the Bible. This is one of them. By the way, since I presented this to young people, so we could prayer nung junior high school, tapos later on sa Amicos, some of them I got from different versions. Okay? Pinili ko yung pinaka-maiintindihan. Okay? Can you read it together with me? Ready? Go. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Mga kapatid, bilang bayan ng Diyos, ito ang identity natin. Madalas hindi natin minimeditate. Hindi tayo nag-identify with this. I am God's holy possession. I'm God's special possession. I'm part of a holy nation. If we would be more conscious of what our identity is according to the Bible, it would change the way we live our lives. It would change what kind of things we watch on our cell phone. It will change what kind of topics we talk about when we are with our friends. Kaya importante na intindihan natin kung ano yung ating identity. Can you read this together with me? For you died, and your life is now hidden with Christ in God.
Don't ask me to explain that. Hindi ko naiintindihan, pero pinaniniwalaan ko. Because the Bible says it. Ang sabi, si Charlene namatay na. Pero ang buhay ni Charlene nakatago kay Kristo. In Christ with God. I do not know the full extent of its meaning, but by God's grace, I want to understand it more and more every day. Now, yaman din lamang na our life is hidden with Christ in God. Sinong makakahula kung anong tagpo ito sa Bible? Anong nangyari dyan? Si Jesus. Anong okasyon? Nung kanyang binyag. Okay? Do you remember what happened? Scripture reading natin yan kanina. Binasa ni Brother Alel, ni Brother Eric. Merong tinig na nanggaling sa langit. Anong sinabi ng tinig? Thou art my, in other Gospels, it says, this is my beloved Son. Yung pinili natin kanina, nabasahin niya Mark 1:11, it says, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Ako ay nalulugod. Ikaw ang aking anak, ako ay lubos na nalulugod sa iyo. Question. Huwag niyo sasagutin ng malakas, sa sarili lang. Ito yung matetest natin kung gaano natin talaga pinagfokusan yung identity natin based on God's Word. How do you feel if I tell you, ilagay mo yung pangalan mo, kung babae ka, paltan mo ng daughter, Charlene, thou art my beloved daughter in whom I am well pleased. How do you feel about that? Putting your name and then saying that. Do you feel uncomfortable? Do you feel like, ay, that can't be. Hindi pwede yun. Bakit malulugod sa akin ng Panginoon? Ang dami kong maling ginagawa. Ang dami pang pangit sa ugali ko. Kung gano'n ang iniisip natin, mga kapatid, hindi pa lubos yung pananalig natin sa salita ng Diyos. Kasi kung ang sabi ng salita ng Diyos, our life is hidden. Kung tinanggap natin si Kristo, kung isinuko na natin ang lahat, ang buong buhay natin, ang buong puso natin, isinuko natin kay Kristo, then this can be said of us. God looks at us and is pleased. Why? Because we are hidden in Christ. Dapat, mas lalo pa tayong mag-aral nito at doon natin kunin, ito pala Huwag nating ibasa yung identity natin sa sinasabi ng iba. Hay nako, napakapilyo mo talaga. Kung lagi mo yan naririnig sa nanay mo, wag mo nang pakinggan yung nanay mo. Sumunod ka sa nanay mo, pero wag mong pakinggan na ang identity mo ay pilyo. Okay? Hanapin natin ang identity natin dito sa salita ng Diyos. Alright, so here are some identity verses. Okay. Genesis 1:27 says, So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. Male at female. Yun lang. Kung meron tayong nag-identify tayo outside of those two, wala yun sa Bible. Okay? We are created in God's image. So yan ang ating identity. Tingnan naman natin ang Ephesians 2:10. Ang sabi, for we are God's handiwork. Sa ibang version, we are God's masterpiece. We are God's workmanship. Ang sabi sa King James, created in Christ Jesus. To do ano? To do good works. Yung purpose kung bakit tayo kinreate kay Kristo is para lumakad sa mabuting gawa. If we would meditate more on what our identity is, it will change the way we live, which God prepared in advance for us to do. Let's look at another one. Alam natin to. Kanta pa nga ito 1 John 3:1. What does that say? Behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called ano? The sons of God or the children of God. Ibang version tong kinote ko dito. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are. Let's look at another one. Kung children, therefore, Titus 3:7. Anong sinasabi ng Titus 3:7? So that, having been justified by His grace, we might become tagapagmana. Kung kayo ay anak ng bilyonaryo, at kayo ang tagapagmana ng wealth ng inyong amang bilyonaryo, it will change the way you behave.
Bilang isang tagapagmana, iba ang behavior mo kesa sa mga tao lang dyan na ordinaryo. Iba kumilos ang tagapagmana. And that is what we are. We are heirs. Since we are children, we are heirs. Heirs of eternal life, heirs of the eternal kingdom. 2 Corinthians 5:20. I encourage you to open your Bibles also. Mamaya, wala na. Hindi ko lalagyan sa slide. Para magbukas talaga tayo ng Bible natin. 2 Corinthians 5:20 says, can you read it together with me? Ready? Go. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead, be reconciled to God. Ano ba ibig sabihin ng ambassador? Siya yung, ano yon? Kinatawan. Representative. Alam mo, ang bansa, kung wise yung hindi ka basta-basta pipilan ng kung sinong ambassador. Kasi pagka masama ang ugali ng nakuha mong ambassador, hindi marunong makipag-PR, pwedeng magkagera. Kasi siya yung kinatawan ng Pilipinas sa ibang bansa. So kung medyo palaaway siya, posible pang magkagera. So hindi basta-bastang assignment yung maging ambassador. So ayon dito sa salita ng Diyos, we are ambassadors for Christ. So we represent Christ at namamanhik tayo dun sa mga iba na wala pa kay Kristo, be reconciled to God also. Yun yung ating mandate. Yun yung ating task. Okay? All right, last. Second to the last. Romans 8:37. Romans 8:37. Read it together with me. In all these things, we are more than conquerors. Sino po ang may Tagalog Bible? I wasn't able to check this in Tagalog eh. Ano ang pagkakasabi? Sino ang may Tagalog Bible? Meron po? Pananagumpay? Okay. Wala yung concept ng more? Higit. Instant translation tayo dito kayo. Higit. Higit pa sa pananagumpay, higit pa sa champion, higit pa sa naka-double gold medal sa Olympics. We are more than conquerors, pero hindi sa sarili natin. Through who? Through Him who loved us. And who is that? Through Christ. Question mga kapatid. Tingnan natin kung ano so far yung nakalista na identity natin. Nakaka-relate ba tayo? Kung palagi tayong, hindi ko alam kung appropriate, kung palagi tayong nilalampaso ng kaaway, lagi tayong nahuhulog sa kanya mga temptation, parang ang hirap tanggapin ito, no? More than conquerors. Kasi nakatingin tayo sa sarili natin. Ba't ko sasabihin more than conqueror ako? Lagi nga akong talunan, lagi nga akong bumibigay sa tukso. Ang dapat kasi, baliktad. Dito tayo tumingin. Sabi dito, more than conqueror ako. Hindi ako bibigay sa tukso. Lord, panindigan nyo, sabi nyo sa inyong word, I am more than a conqueror through you. I will depend upon you and we will see, hindi na tayo lalampasuhin ng kaaway. Na lagi tayong nahuhulog sa kanyang mga bitag. Kasi mas nakikilala na natin, agila ako, hindi ako manok. More than conqueror ako, hindi ako talunan. We need to find our identity in Christ. Actually, 2 Corinthians 2:14 din. Sige, buksan natin kasi hindi ko nilagay dyan eh. 2 Corinthians 2:14 is related. I'll read it. Now, thanks be unto God, which always causeth us to triumph in Christ. In Christ. As long as we always find our identity in Christ, He always causes us to triumph. Ano ibig sabihin ng triumph? Manaig. Manalo. Hindi tayo kailangan laging talo sa kaaway. If we would just, and I count myself also, kailangan maintindihan ko, ito yung ating true identity. All right, I'll give you an assignment. Hindi ko nilagay yan. Hanapin nyo sa Bible nyo, Psalm 37:28. Psalm 37:28. Meron pang isang identity tayo dyan, at hindi lang dyan, bukod sa Psalm 37:28,
plus 33 other verses in the Old Testament, 61 verses in the New Testament. Sino magaling sa math? Ilan lahat yung verse na gumagamit ng word na ito? At least in the King James. Ilan? 94 plus 1. Di ilan yon? 95 times in the Bible. Ginagamit itong word na ito. And that should be our identity if we are in Christ. Anong word yon? If you have the King James, it would be that word. Anong word yon? Walang nakabukas ng Bible? Walang nakabukas ng Bible. Psalm 37:28. For the Lord loveth judgment and forsaketh not His saints. Mga kapatid, saints. Read that word together with me. Ready, go. Ay, ang hina. Read that word together with me. Ready, go. Question. Kabilang ka ba sa mga saints? Kabilang ba ako sa mga saints? Yes or no? If I find my identity in Christ, I should say yes. Ang sabi sa Hebrews 12:2, looking unto Jesus. Pag sa sarili ko tumingin, ay mapapasagot talaga ako ng hindi. Kasi titingnan ko lahat ng mga flaws ng character ko. So parang hirap na hirap akong sabihin na, opo, kasama po ako sa saints. Pero kung kay Kristo ako titingin, sabi ni Kristo, saints ako eh. Mga kapatid, makinig kayo sa akin, New Testament. Lahat ng epistles ni Paul, sa umpisa, dear ganon. Ano ang tawag niya sa mananampalataya? Saints. Saints. Paul, an apostle of Jesus Christ by the grace of God, to the saints which are at Ephesus and to the faithful in Christ Jesus. Lahat ng epistles ni Paul, tingnan nyo, lahat ang pag-address niya sa mananampalataya, ang sulat niya sa iglesia, ang tawag niya sa mga members ng church, saints. Pero bakit tayo lahat? Hirap tayong tanggapin. Bakit? Ang tagal nating inisip na manok tayo. Matagal nating hindi alam ang ating pagkakakilanlan kay Kristo. Nakinig tayo sa mga sinasabi ng iba, hindi mo kayang lumipad, hindi ka agila, manok ka lang. Huwag mong sabihing saint ka. Ikaw ay sinner. Doon tayo nakikinig. Now, don't get me wrong. I challenge you. Hindi natin gagawin ngayon dito. Baka humabot tayo hanggang mamayang gabi. Hindi natin gagawin dito. Assignment teacher po ako eh. So I leave it to you. I give you a challenge. It's up to you if you want to take the challenge or not. Do a word study of saints. Madali na, libre lang yung King James app eh. Napin mo lang, saints. Lahat ng pag-appear ng saints sa King James Bible lalabas sa app mo. Ngayon, kung hindi King James ang reading Bible mo, okay lang. Tingnan mo lang kung ano yung mga text na nakalista doon. Tingnan mo sa kung anong version yung reading Bible mo. Pero at least lumabas yung mga texts. See how many times the word saints is 95 times. And you will get an idea of how the Bible uses saints. It simply means bayan ng Diyos. Bayan ng Diyos. Yung mga pumanig sa Panginoon. After that, do a word study of sinner. Sinner at saka sinners. May S. You will get a picture. Ano nga ba ang paggamit ng Bible? Sino nga ba? Ano ba yung pagkakakilanlan ng sinner? Okay, hindi ako magkukunwari. I have not done that exhaustive study. Pero yung yung nag-browse lang ako, lumabas lahat ng nag-browse lang ako. Through browsing, 3 yung na-conclude ko. Number 1, may grupo ng tao na tinatawag na sinners. Sila yung wala pa sa Panginoon, pero hinihimok ng Panginoon na, umanib kayo sa akin. Okay? So sinners, yung mga unsaved pa, pero gustong iwin ng Panginoon. The other group, sinners, yung mga paulit-ulit na nag-reject sa Panginoon. So, in-honor na ng Panginoon yung decision nila. Sinners. Sinners will be destroyed. Which group do you want to be part of? Yung 1, yung 3? Parehong wala kay Kristo eh. Isa lang yung nakita ko na si Paul, he identified himself as a sinner. Only once. 1 Timothy 1:15. This is a faithful saying, worthy of all true acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners,
of whom I am chief. Sabi ni Paul, ako yung champion. Okay? So, hindi ko sinasabi na inappropriate all the time na mag-identify as sinner. It's sometimes appropriate in telling your testimony. Katulad nung kinanta ni Sister Senith. Pinagbubulay-bulayan mo. Hindi ko malubos maisip kung paanong binayaran niya yung ganong kalaking halaga para to rescue a sinner like me. Yun yung dati mong estado, sinner ka. So forever kang grateful, inaalala mo, galing ako sa ganun, pero hinango ako doon. Pero hindi na yun yung present identity mo. Parang Amazing Grace, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch, yung kaawa-awa, miserable, like me. Pero hindi yun yung present identity ng composer. Sabi niya, I once was lost. Dati, lost ako. But now I'm found. So when you're relating your testimony, yes, sometimes you refer to yourself, yun ako dati. Pero wag mong i-concentrate yung identity mo na yun ngayon. If you keep thinking of yourself as a sinner, if I keep thinking of myself as a sinner, guess what I will do? Sin. Ang tingin ko sa sarili ko, sinner eh. Eh di lagi akong nalalampasuhin. Pawawalang bisa ko yung sinasabi ng Biblia na I am more than a conqueror in Christ. In Christ ha, linawin natin, apart from Christ, given na yon, wala tayo. Pupulutin tayo sa kangkungan. Pero since tinanggap natin si Kristo, find our identity in Christ. Let me just give you an example sa Corinthians. Can you read this together with me? Go. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. Tapos ang sabi ni Paul, and such were some of you. Question, anong tense yung were? Present o past? Past. Sabi niya, ito yung mga listahan ng mga to, mga ngalunya, yung mga greedy, yung mga manginginom. Ganito kayo noon. Ganito kayo noon. Pero ngayon, ano na yung bagong identity? But ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. I leave it up to you, mga kapatid, if you will do the assignment. Do a word study of how the Bible uses the word saint. Do a word study of how the Bible uses the word sinner. And you choose anong gusto mong ganun ka mag-identify. Hindi ko yun ididikta sa inyo. But the more I think about it, the more it makes sense to me. Why will I keep on identifying myself by my past? I should believe what Jesus says I am in Him. Sa mga kasal na sa inyo, nung kayo ikasal, nag-iba yung identity nyo. Dati single kayo, ngayon married na. Halimbawa, may nakakita kay Sister Mar. Uy, teka muna, anak ka ni Pastor Gabutero, di ba? Gabutero ka, di ba? Gabutero ka. Kakilala niya si Pastor Gabutero. Nung maliliit pa kayo, di ba? Nung nadistino kayo, so kilala siya. Pwede siyang sumagot ng oo. Pero dapat idugtong niya, opo, Gabutero po ako noon, pero Elgario na po ako ngayon. Kung ang palaging pag-identify ni Lisa Mar, hi, ako po si Lisa Mar Gabutero, insulto kay Ninoy o hindi? Insulto. Kasal na sila eh. Bakit Gabutero pa rin siya ng Gabutero? Bawa nagsabi kay Sister Michi, oo, Michi, ito, di ba sweetheart ka ni ano? Oh, so, itong taong to, kilala siya nung sweetheart pa niya si ano. So, ang dapat sabihin ni Michi, noon yun, ex ko yun, pero married na ako, ang asawa ko ngayon, si ganito, Meneses na ako ngayon. Anong mararamdaman ni Brother Enan kung tuwing magpapakilala si Sister Michi? Hi, ako si Michi, ex ako ni ano. Lagi ang nire-refer niya yung ex. Matutuwa kaya si Enan, Mitch? Tangay. Matutuwa ba si Boards? Hindi, diba?
So bakit tayo, why would we present ourselves, hi, I'm Charlene Reyes, I'm a sinner. Dati kong pagkakilanlan yun. Akala ko ba sabi mo, tinanggap mo na si Kristo? Di dapat ang pagkakilanlan mo, lahat ng sinasabi na Biblia na pagkakakilanlan mo. Naintindihan natin mga kapatid. No illustration is perfect, but I hope this makes the point. If you're married to Christ, for God's sake, identify yourself the way God's Word identifies you and identifies me. In Christ. Emphasize natin yun, in Christ. Don't go about saying, ako, saint ako. Hindi tayo gaganon kasi madaling ma-misinterpret yun. Nakala nila, we look down on people. No. Pero yung, sabi nga nila, mindset ba? Mindset. Yung mindset natin, nananalig ako kay Kristo, nabubuhay ako kay Kristo. Ang tawag niya sa aking saint, paniniwalaan ko siya. I will take him at his word. Yun yung, doon ako mag-focus, hindi ko sasabihin, ex ako ni ano. Insulto sa asawa ko, ex ako ni ano. Hindi. Okay? Alright. Let's look at Proverbs 24:16. Read it together with me. For a just man falleth 7 times and riseth up again. Kahit ang Biblia nagsasabi, ang matuwid na bubuwal. Pero anong ginagawa pag nabuwal? Bumabangon. Hindi sinabi ng Biblia na nabuwal ka, sinner ka na ulit. You should identify yourself as a sinner. Even the Bible says, yung matuwid, nabuwal. Pero hindi sinabi, dahil nabuwal, hindi na siya matuwid. Sinner na dapat siya, no. Sabi, ang matuwid, nabubuwal 7 beses. Pero, bumabangon. Hindi na nanatili. Kasi, pag nasa isip ka, sinner ako, lulublob ka na sa kasalanan. Aayawan mo nang bumangon kasi nisip mo, sabi ko na nga, sinner ako Bumigay na naman ako sa temptation. Huwag ka nang umiyak. Nadapa ako, Lord, sorry po, nadapa ako. Salamat sa inyong mayaman dugo, linisin niyo ako, tulungan niyo ako ulit bumangon. Babangon ako. Ganon, hindi tayo magdadwell doon sa ating, ikaw ba pag nadapa ka, sabi mo, lampa kasi ako You do not define yourself, your identity, by your mistakes. Nadapa ka lang, ang tawag mo na sa sarili mo, lampa. If you call yourself lampa, lagi ka nga madadapa. Ganyan talaga, madapain talaga ako, lampa kasi ako No, you find that silly, you find that ridiculous. We find our identity in our mistakes. Why? Why? Hindi ako lampa, nadapa lang ako ngayon, pero babangon ako. Pero I will not call myself lampa. The Bible says, the just man, the righteous man, ang matuwid. Nabubuwal, yes, pero bumabangon. Bumabangon. Next assignment. Teacher ako last assignment to. I strongly encouraged you to do a word study of the phrase, in Christ. You will find it, at least in the King James Version, 78 times. And this is one of them. Read it together with me. Ready, go. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Kanino? In Christ. May dahilan ba na ilampaso tayo ng kaaway in defeat? Sa mga addictions natin, may dahilan ba? Wala. We have been blessed with every spiritual blessing. Para tayong binigyan ng maraming blank check, pero nabubuhay tayo sa kahirapan. Walang dahilan sana nabubuhay tayo sa kahirapan. Meron tayong mga pwedeng i-encash sa bangko. Every spiritual blessing binigay sa atin. Kaso namumuhay tayo sa hirap kasi hindi natin alam, akin pala to? Pwede pala ako mag-encash ng check? Tuwan-tuwa yung kaaway pagka hindi natin alam yung tunay nating pagkakakilinlan kay Kristo, in Christ. I'll close with a few pictures. Anong nakikita nyo na nasa ulo ng statwa? Nest. Masisisi nyo ba yung estatwa na pinugaran siya ng ibon sa ulo? Masisisi nyo? Hindi. Hindi. Bakit? Kasi statwa lang siya May magagawa ba siya kung maglagay ng pugad yung ibon? Wala. Diba? Estatwa lang siya yan. Pag ganyan. Masisisi nyo ba yung tao? Yes. Buhay kang tao It takes time para gumawa ng pugad ang ibon. Bakit mo hinayaan? Dapat yung unang pagdapo niya pala sa'yo may daladalang ganun, inalis mo na. Kasi wala kang ginawa, nakaganyan ka lang, hanggang
pinugaran ka na ng ibon. Kaiba, diba? Kaiba kung may buhay na tao na pugaran sa ulo. Bakit tayo pinapayagan natin ng kaaway na pugaran yung ating isip? Ng mga maling pagkakakailanlan, yung mga taliwas sa sinasabi na Biblia na pagkakakilanlan natin. Dapat natin maintindihan, mga kapatid, our vote counts. Hindi tayo kailangan magpauto sa kaaway. He has the power to inject wrong thoughts. You don't have to entertain it. You have to vote no. No. Hindi yan galing sa Panginoon. No. Actively reject it. Hindi yung iiyak, bakit pa pumapasok yung ganito, mga kaisipan sa isip ko, iiyak ka na lang. No, you say no. In Christ's name, no. I take every thought captive to the obedience of Christ. We need to learn how to use our power to choose, to vote, because our vote counts. Dapat ganyan. Dadapo pa lang yung ibon. Ano yung pinaglalaban niya? The Word of God. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. And so in closing, I leave you with this picture. Sa mga establishmento, para sa security nila, ito yung pakiusap nila sa gate pa lang sasabihin sa'yo ng security guard. Meron ng notice doon. No ID, no entry. Tapos, please display ID at all times. Para habang nandun ka sa loob ng premises ng establishment, sure sila na hindi ka stranger, hindi ka threat sa kanilang security. Yan ang pamanhik sa mga establishment. This morning, I believe ang pamanhik sa atin ay, please live out your identity at all times in Christ. Not by your power. By our own power, wala tayong magagawa. Pero in Christ. Lakaran natin yung totoo nating pagkakakilanlan. Please live out your identity in Christ all the time. This is my prayer.